Handang magpataw ng mas mabigat na multa ang Agriculture Department laban sa mga importer na magtetenga ng mga inangkat na bigas sa mga pantalan. Samantala, sapat na supply ng bigas sa panahon ng kalamidad, tiniyak. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Posibleng i-blacklist ng Department of Agriculture ang mga importer na tinitenga at inaabandona ang mga inaangkat na bigas sa mga pantalan. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., magsisilbi itong warning o babala laban sa mga importer. Pinaghihinalaan ng Philippine Ports Authority na iniipit umano ng ilang consignee ang bigas sa mga daungan at naghihintay na tumaas ang presyo ng bigas bago ilabas. Well, definitely, kailangan i-blacklist yung mga ganong klaseng importers. But of course, we have to really go look at ano ba nangyari, no, para makita talaga. Tiniyak ng National Food Authority na may sapat na supply ng bigas sa panahon ng emergency o kalamidad. Papalo sa higit 3 milyong sako ng bigas ang inaasahang inventaryo mula sa mga nabiling palay sa mga magsasaka. Walang pag-aalala, secure na secure tayo. Siniguro ng NFA na bibilihin sa makatwirang halaga ang palay ng mga magsasaka sa harap ng report na may ilang lugar sa Pilipinas na nakararanas ng pagbaba sa presyo ng palay. 17 hanggang 23 pesos ang procurement price sa basang palay, 23 hanggang 30 pesos sa tuyo. Kung bagsak ang presyo doon, alam namin, pepresyohan namin yon ng mas maganda para mahatak namin pataas, hindi baratin ng ating mga farmers. Ganun yun. Pinangangambahan ng ilang grupo ng magsasaka ang epekto ng pagdating ng imported rice na posible umanong magpabagsak sa presyo ng palay. Kung ang dami-dami nang inaani locally, sabayan mo pa ng murang imports dahil binabaan mo yung tariff, ang resulta niyan, oversupply. No? Sobra-sobra ang supply sa merkado, babagsak pa lalo ang presyo ng palay. Ang only reason na bababa ang presyo natin sa ngayon ay dahil kulang talaga tayo sa post-harvest facilities. Kaya tag-ulan, basa ang palay. So, dyan nakakapag-take advantage yung mga trader na ibaba yung kanilang presyo, hindi yung importation. Kasi yung rami ng importation na namomonitor natin is sapat lang sa kakulangan ng ating production. Puspusan ng pamamahagi ng DA ng rice processing facility sa mga farm cooperative, habang libreng ipinahihiram ng NFA ang kanilang drying facility para makapagpatuyo ng palay ang mga magsasaka. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.